kaibigan, sabi nila, nag-start po ako, siguro nakamulatan ko na ho yung nagtatrabaho ba ako. Eto, ikukwento ko lang sa inyo yung, masyado naman maliit yun. Nakalimutan ko, sorry. Siguro 5 years old. Alam niyo po ba, sa hirap ng buhay namin noon, talagang nanggaling po ako sa talagang napakahirap na pamilya. At yun bang, ang tatay ko nagtatrabaho sa istasyon ng tren, kargador ho yun. Pero parang union ho yun eh, union. Ngayon, halimbawa, kumita sila ng 100 maghapon. Tapos sa gabi, nagbibigayan na ng sweldo, syempre. Letter V kasi Villamayor. Pag oras na naubos na yung 100 at hindi umabot sa kanya, kahit anong pagod na ginawa niya sa buong maghapon, wala ko siyang sweldo. Totoo po yun. Kaya ako, sa magkakapatid po, ako lang yung, siguro dahil talagang namulat na nga ako sa pagtatrabaho. Alam niyo ba yung nung araw sa probinsya, yung lata na, yun, sa kapitbahay namin, nag-iigib ako noon. Hindi alam yun. Ang alam kasi ng tao, yung bang nagtitinda lang ako ng tubig sa tren. Di ba? Pero ito, isa yun sa mga ginagawa ko nung araw para makatulong ako sa aking pamilya. Para kahit pa paano, yung bang nag-iigib ako ng tubig. Dalawa yun, kaya siguro ko hindi na lumaki. Totoo yun. Totoo yun. Kasi di ba, lagyan mo ng tubig yun, tapos yung dalawang lata, eh para akong gano'n na gano'n. Oo, bibigyan naman ako 15 centimos. Malaki na nung araw yun, totoo yun. Tapos ang isang ginagawa ko pa para makatulong ako sa pamilya ko, maliban doon, yung kapitbahay din namin nagtitinda ng mga yung kakanin, yung lutong ulam sa gabi, sa palengke. Ayun, nagtitinda rin po ako noon. Tapos binibigyan ako pag nakaubos sila ng isang yung bilao na gano'n, yung tinda nila. Binibigyan din naman ako ng 5. Tuwang-tuwa na ako noon, ibibigay ko yan sa nanay ko. At tapos noon, natatandaan ko po elementary ako. Bago ako umuwi noon sa bahay, galing ng eskwelahan, nagdadaan muna ako doon sa tambakan ng mga basura. Kasi naghahanap ako ng mga tingga. Yung tingga kasi noon, kinikilo yun eh. Yun, isa yun sa mga ginagawa ko nung bata ako. Para lang makatulong ako sa pamilya ko. Ngayon ko lang mo sinabi yan. Kasi ayaw ko, gusto ko lang sabihin. Gusto ko lang i-share siguro sa inyo. Di po ba nanay? Kasi siyempre alam kong yung mga nagmamahal po sa akin, hanggang ngayon na nandiyan pa rin. Diyos ko, pumuti ng buhok nila. Hanggang ngayon naman dyan pa rin sila. Siyempre kahit pa paano, hinihintay nila kung ano nang mangyayari sa akin at gusto rin nila malaman kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Mamaya nanay, kikwentuhan ko kayo. Totoo yun. Tapos yun ang mga, yun ang mga ginagawa ko. Tapos, pag nag-aaral ako, nakayapak ako kasi hindi naman kaya ng pamilya ng nanay ko na ibili ako ng bakya. So, ang layo-layo ng eskwelahan namin, nung elementary ako. Kaya, pumapasok ako sa eskwelahan, nakayapak talaga ako. Kaya, yung sobrang init, pag uwi ko o pagpasok ko, doon ako sa palayan dumadaan kasi may mga damo doon eh. Diba? Hindi masyadong mainit sa paa. Ngayon, nanaginip ako minsan. Natandaan ng mama ko, nagsalita ako ng numero. 7. Tinayaan ng mama ko sa wedding. Totoo yun. Nanalo. Binili ako ng mama ko ng bakya. Totoo. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Tuwa naman ako, may bakya ako. Kasya naman sa akin. Hindi, wala pang sa... Mas malaki ng pa ako ngayon. Mas maliit nung araw. Ngayon, sa tuwa ko, di siyempre mayroon na akong isusuot pagpasok ko sa eskwelahan, nanay. Hindi ko rin sinusuot, nanay. Alam niyo kung bakit? Nanghihinayang po ako, baka mapudpud ka agad yung bakya. Kaya ang ginagawa ko, dala-dala ko lang yung bakya, nakayapak pa rin ako. Totoo yun, nanay. Hindi po ako nagsisinungal. Talagang, totoo po yun. Mayroon pa, isa na lang. Baka abutin tayo ng siyam-siyam dito. Isa na lang po. Sabi, natatandaan ko, di ba sa probinsya, yung prep yata, yung bago ka pumasok sa school, yung unang-una,
sa Bicol kasi katon ang tawag doon eh. Sa Bicol. Bago, unang-unang pasok ko, pagising ko sa umaga, ang mama ko, pinakain ako champurado. Buti na lang, may naibili siya ng champurado. Nung pinapakain ako, may mga papel. Letra. Ginupit-gupit ng nanay ko. Sabi ko, ano naman, bakit kung ganyan? Kainin mo, sabi ko na. Kasi daw, para yung memorya. Paglagay, yun. Eh, hindi ko alam, hindi naman ako masyadong magaling memorya. Nanay, ano nga ba yung sinabi ko? Pero totoo po yun. Totoo po yun. Mamaya marami pa kayong malalaman sa akin. Kakanta muna po ako para pa rin sa inyo lahat. Yung pong kantang yon, nung nanalo po ako sa tawag, halos lahat po ng mga kanta doon yung pinanalo ko sa tawag ng tangalan. You and the Night and the Music. Nung natandaan ko pala, nung una po akong sumali, galing ako ng probinsya, inadapt po ako ng nanay, mamay bilin ko. Nag-usap ang mama ko at saka mamay bilin ko, pinamigay ako ng mama ko sa mamay bilin ko. Tapos, ang kasunduan nila, magpapadala mamay bilin ko pag kumita ako ng 50 pesos. Buwan-buwan sa mga... Pumayag naman po ako kahit na may sariling mga anak yung mamay bilin ko, kapatid naman ng mama ko. So anyway, pagdating ko dito, sinamahan ako ng mamay, kasi gitarista mamay bilin ko eh. Tatlo lang sila magkakapatid. Ang mama ko, ang talaga mahilig sa music ang lola ko. Ang mama ko, ang hinahawakan niya yung... Tapos, yung tatlo lang silang babae, yung pinakamatanda sa kanila, ang hinahawakan yung, di ba yung baho nung araw. Sila-sila rin nagtutugtugan, gano'n. So, 2 years din, 2 taon din po yun na nagbakasakali ako sa Maynila. Pupunta ako sa mga studios, baka sakali ma-audition ako. Kasi, ang laki ng bilib nila sa akin, maganda raw boses ko. So, nakikipilaw ako dun sa mga, kasama ng mga fans. Yun ako, Susan Roses, no? Pagka dumarating yung mga artista, isa ako sa mga nakikipagpunahan, natatabigo ako ng gwardya. Minsan nahuhulog ako sa imbornal, sa totoo lang. Kaya siguro nung mahulog ako sa imbornal, hindi na nabago yung kulay ko. Di ba? Pero pinag-aral ko din po yung sarili ko. Nung nakay mamay bilin ako sa kanila, kasi nag-ano sila ng baboy, nagkakatay sila ng baboy. Ngayon, para mayroon akong baon sa school, naglalako ako ng baboy. Totoo po yun, doon sa loob ng Nichols, or base, totoo yun. Tapos mayroon silang tanim na yung gabi. Pag marunong kang magluto ng gabi, hindi Makati. Suspecho ko, iba naman ang iniisip mo, ikaw naman eh. Tumigil ka na nga dyan. Ay, sorry po, Ate Emma. Hindi nga pala ako pwede magsalita ng hindi masyadong kagandahan. Ano po, kasi baka mapagalitan ako mamaya. Anyway, ang nangyari sa akin, pag may fiesta doon sa, halimbawa sa isang lugar, pumupunta kami, kinukuha naman ako. 20 pesos so ang swerte ko doon. Kulang pa ako sa pamasahe namin, tapos ibibili ng damit. Doon sa Quiapo, yung sinusungkit yung damit, doon po. Yun, totoo, nagdi-jeep lang po kami noon. Sumatotal, dumating ang panahon, ako pa may utang sa auntie ko, sa totoo lang. Anyway, hindi ako pero totoo